Sabi ni Blackstone na ngumiti na parang nangangahulugan ito na tunay niyang iniintindi siya. Isinara ni Jean ang kanyang kamao at sinabi niyang alam niyang kasama siya dahil sa utos ng kanyang ama, pero siya ang unang tao na nagmamalasakit sa kanya maliban kay Xiongyan. Ngumiti si Jean, at sinabi niyang hindi niya inisip na susuportahan siya ni Jean at naramdaman din niya yon. At nagpapasalamat siya, masaya siyang magkaroon ng kasama tulad niya, ngunit nagulat si Juyan na marinig ito mula sa kanya. Yumuko si Juyong sa harap ni Jean at sinabi niyang ipagtatanggol siya gamit ang lahat ng mayroon siya. Nakita na niya ang potensyal nito. Sinabi niya sa kanya na hindi niya ipapaalam sa sinuman, kahit sa patriarka, ang ipinakita sa kanya ngayon. Sinabi ni Juyong na sigurado siyang may dahilan si Jean para itago ito, at ngumiti si Jean na nagsabi ng, "Oh, magte-train siya sa rank 2 Daingen." Nagulat si Juyong nang marinig niya ito. Sinabi ni Jean na kailangan niyang pumunta roon upang makakuha ng kakayahan, dahil sinasabi ng mga tao na siya ay rank 1 lang. Ngunit pinatay niya ang rank 4. Tinanong ni Jean kung ano ang iisipin ng mga tao kung magsisimulang maglakad si Jean sa mga rank 2 Daingens. Pero sumagot siya na magiging duda ang mga tao. Ngumiti si Jean, isinara ang kanyang mga mata at nagsabi ng ilang bagay kay Juyang. Nangangahulugan nito na alam niyang ang pinakamalaking dahilan ay ang kanyang kapatid na babae na nagpaplanong patayin siya. Gusto niyang gamitin siya bilang puppet. Ngunit sumagot si Juyong ng eksakto sa pagkakaalam niya. Si Jean ay nakaupo sa kama at pagkatapos ay nagbow si Juyong na nagsasabing, hahanapin niya ang isang Daingen para sa kanya sa lalong madaling panahon upang makapag-train siya. Sinabi ni Jean kay Juyong na ang kanyang posisyon ay parang isa sa mga boss. Lumingon ng bahagya si Juyang at sinabi na kaya niya. Sabi ni Blackstone na kilala siya, malamang natutuparin niya ang kanyang pangako hanggang sa libingan at higit pa. At sinabi ni Jean na sa wakas nakuha niya ang kanyang unang kasama. Kaya't ipinapakita ng status window kay Jean na kailangan niyang pumunta sa lugar ng kagubatan at pagtagumpayan ang quest. Nakatayo si Jean roon na may hawak na espada at kinakaharap ang 3 higanteng halimaw na umaatake sa kanya gamit ang kanyang bagong hitsura. Mahigpit na hawak ni Jean ang kanyang espada, lumabas ito at ipinatupad ang kanyang atake. Iyon ang dahilan kung bakit niya natalo ang number 14 monster. Pagkatapos, pinatay niya ang number 15 monster na may pulang mata. At pagkatapos ay natalo ang number 16. Pagkatapos, nahuli niya ang iba pang mga halimaw na papalapit sa kanya, hawak ang kanilang mga armas na palakol. Ngumiti si Jean habang papalapit ang mga ito na nag-save ng oras. Nagkaroon si Jean ng mataas na pagtalon, umatake sa kanan, bumulusok ng dugo, at pagkatapos ay umatake sa kabilang halimaw mula sa kaliwa at pinatay ang mga ito. Habang nakatingin sa itaas, sinabi ni Jean na maganda na hindi na niya kailangang bantayan ang mga ito dahil may mapa siya. Ngunit sabi ni Blackstone nandadaya sila. Natalo niya ang monster number 20 at niyuko ang sarili upang patayin ang number 32. Sa pagkakataong ito, tinamaan niya ang tiyan at pinatay ang number 39. At nang patayin niya ang number 40, binuka ang kanyang bunganga ng magiliw. Pagkatapos, inilagay niya ang espada sa kanyang lakuban. Sinabi ni Blackstone na nakakuha na siya ng higit sa 40 ngayon. Sumagot si Jean na baka makapunta siya sa boss ngayon. Tumingin si Jean sa mapa, isang pulang tuldok ang lumabas at nabasa nila ang status window sinasabi na ang boss ay may berdeng balat. Hawak ang isang kalasag sa isang kamay at isang pangpalakol sa kabilang kamay. Sinasabi ng status window ang tungkol sa boss na mahusay siya sa paggamit ng kalasag. Ngunit ayon kay Blackstone, magiging mahirap silang atakihin maliban kung mabasag nila ang posture nito. Dahan-daang umuusad si Jean patungo sa mga halimaw na naghihintay sa harap niya, at iniisip niyang kailangan niyang harapin ang mga boss ng 19 more times. Ang boss ay tiningnan siya na galit, at si Jean ay seryoso rin na tiningnan siya gamit ang kanyang bagong anyo at sinabi, "Tara na." Pagkatapos, si Jean ay nagtaas ng mataas na pagtalon gamit ang kanyang espada upang atakihin ang boss, ngunit inilagay ng boss ang kalasag sa harap niya. Tinamaan ni Jean ang kalasag ng kanyang espada, ngunit ang katawan ng halimaw ay gumalaw pababa. Lumapag si Jean sa sahig, ngunit muli siyang sinulyapan ng boss, galit na galit at gustong patayin siya. Humihiyaw siya ng malakas upang makita siya. Umalis si Jean patungo sa kanya na itinaas ang kanyang espada at sinabi, talagang mahusay sa depensa at walang silbi ang makipaglaban sa kanya ng diretso. Tinanong siya ni Blackstone kung ano ang sinusubukan niyang gawin,
Ngunit tila nagsusubok siyang umiwas, saka sumagot si Jin na aabutin ng maraming panahon kung lalaban siya ng ganoon. Tinitingnan ni Jin ang boss na mabilis na papalapit sa kanya at naaalala kung paano siya nakipaglaban sa galyo noong nakaraang pagkakataon. Sinasabi ng status window na ang landas ng espada ay may kasamang kasiyahan at bigat. Itinaas niya ang kanyang espada na iniisip na kung tama ang kanyang mga hula, kailangan niyang makipaglaban gamit ang bigat ng isang vertical na slash. Matapos magplano, nag-apply siya ng lakas sa kanyang mga paa upang tumakbo at magalit, nagtaas ng mataas na pagtalon, na iniisip na madali niyang mababasag ang posture nito. Sinasabi ng status window na isang Dominic slash ang nalikha at isang puting sinag ng liwanag ang lumitaw, na nasa ulo ng boss, na may kapangyarihan na parang kulog na nakapalibot sa boss. Dahan-daang pinapasok ng magic ni Jin ang kalasag ng boss at pagkatapos ay nagkaroon ng mga bitak dito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang magical aura ni Jin ay pumapasok sa katawan ng boss at lumabas ang liwanag mula sa mukha nito. Pagkatapos ay nangyari ang isang pagsabog. Sinasabi ng status window na nalinis niya ang dungeon sa mas mataas na contribution at napansin ni Jin na ang boss ay nakahandusay sa lapag. Pagkatapos ay kinukuha niya ang proseso ng quest, binibigyan siya ng isa mula sa 20 at iniisip na nangangahulugan ito na hindi na masama ang simula. Matapos talunin ang lahat, inilagay ni Jin ang kanyang kamay sa kanyang mga mata at iniisip na ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting tumaas. Sabi ni Blackstone na ang pagsasama ng kasiyahan at bigat ay ginawa siyang halimaw. Nang sumagot si Jin, ito ay medyo malakas kapag ginamit ang lahat ng kanyang mana. Tumingin si Jin doon at napansin ang isang bagay na parang damit na lumalabas. Pagkatapos patayin ang boss, tinanong ni Jin si Blackstone kung ano yun. Ngunit pagkatapos itong kunin, sinabi niya na ito ay parang belt. Sinabi ni Blackstone na sigurado siyang matapang ka upang hawakan ang iyong katawan ng ganoon, at hiniling sa kanya na sabihin ito. Itinaas ni Blackstone ang kanyang kamay at sinabi na siya ay magalang lamang kapag may kailangan siya mula sa kanya. Pagkatapos nito, ang status window ay naglalarawan sa pulang sinturon na isang Cartoon Orcs Warrior Belt na nagbibigay ng istamina at napakalaking mentalidad. Sinabi ni Jin kay Blackstone na siya ay isang magandang dungeon para sa tunay na karanasan, ngunit siya ay nag-reply ng kalungkutan. Dapat talaga siyang magpasalamat. Pagkatapos, parehong tumingin sila sa paligid at nakaramdam ng pagbabago sa paligid. Sinabi ni Jin na sa palagay niya, habang ang dungeon sa kanyang pagkawala ay tapos na, dahil natalo na ang boss, kaya't kailangan nilang bumalik. Sinabi ni Blackstone, bumalik tayo ngayon. Dahil tapos na ang quest, lumabas si Jin mula sa Fisher Region at nakita ang maraming tao na nakatayo sa labas ng Fisher Region, kasama si Juyong na naghihintay sa kanya. Ngumiti si Jin at tumingin kay Juyong. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa kanya at sinabi, Young Master, nangangahulugang siya ay bumalik ng ligtas at nagpapasalamat. Yumuko si Juyong at sinabi, kahit anong mangyari, tungkulin ko na alagaan ka, masaya ako. Nangangahulugan ito na mayroon siyang maraming karanasan. Ngumiti si Jin at nagsabi na natapos niya ang boss at 40 orcs. Tumingin si Juyong na may mga mata na kumpleto at tinanong kung 40 orcs ang sinabi, ngunit medyo mahirap kunin ang mga ito. Inilagay ni Juyong ang kamay sa kanyang baba at tinanong kung may kasamang nagparty sa loob, ngunit sumagot si Jin na pumunta siya mag-isa. Kaya hindi, nakuha niya ang mga ito mag-isa. Matapos pakinggan ang kanyang sagot, nagulat at namangha si Juyong at iniisip na walang suporta mula sa sinuman, siya talaga ay matapang. Pagkatapos ay yumuko si Juyang at sinabi na hahanapin niya agad ang susunod na dungeon. Sinasabi ng status window na nalinis niya ang dungeon na may mataas na contribution. Ngumiti si Jin at tiningnan ito, at tinanong kung ito ang ika-4 na dungeon. Nakita niya ang proseso ng quest kung saan siya ay nakatanggap ng 4 na puntos mula sa 20. Tiningnan siya ni Blackstone at sinabi na si Juyang ay nasa sabik na dalhin siya sa dungeon. Sabi ni Jin, oo. Tinanong ni Juyang kung ano ang mas pinipili niya, isang dungeon kung saan maaaring mamatay ang 2 tao, nang walang sino man na nakakalam, o isang dungeon kung saan maaari siyang mamatay sa anumang bagay. Sabi ni Blackstone na parang may layunin siya, na dinala siya sa isang dungeon na hindi madali. Pumihit si Jin na iniisip na ang brutal na dungeon ay mabuti para sa pagtaas ng mga karanasan. At parang medyo kakaiba ang araw na ito. Kahit na tinitingnan ni Jin ang mga tao at sinasabi na ang kanilang mga ekspresyon ng mukha ay malungkot dahil baka ang kanilang leader ay kinulong sila.
Sabi ni Blackstone na ang mga tao ay nahahati sa 3 grupo sa labas ng dungeon habang tinitingnan sila. Sinasabi niya ang mga nakapatay ng mga halimaw at ang mga nagmamasid sa kanila. Samantala, dumating ang isang lalaki doon at sinabi na siya ang nag-iisang dumating dito. Ngunit hindi sumagot si Jean at tiningnan siya ni Blackstone mula sa likuran. Ang lalaking ito ay dahan-daang lumapit sa kanya at sinabi na ito ang kanyang mataas na lugar at papayagan siyang makawala ng 80%. Iniisip ni Jean, ano ito? Ngunit sinabi niyang huwag magpanggap kung ibibigay niya sa kanya ang 80% ng kanyang mga item at magic stone. Pagkatapos, papayagan siyang makaalis ng madali. Isinara niya ang kanyang kamay, tinuro siya roon gamit ang kanyang thumbs at sinabi, huwag na tayong makialam sa negosyo ng iba at magtapos na lang na makakita ng dugo. Tinanong ni Blackstone nang may pagtataka kung ano ang tinutukoy niya, ngunit hindi siya sumagot dahil sa kanyang pag-iisip. Pagkatapos, tumingin si Jean doon at sinabi, ito ang totoong dahilan kung bakit ang mga mukha ng mga taong yun ay malungkot at tahimik. Nagalit siya, tinanong kung bakit hindi siya tumutugon. Ngunit si Jean ay iniisip ang mga taong tulad niya sa kanyang nakaraang buhay. Target nila ang mga mahihina at nagbibigay ng slave contract sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya, baka magsisi siya. Dahil tanggalin niya ang kanyang braso at tinitingnan siya ng mayabang. Nagulat din si Jean sa kanya at iniisip na madali lang siyang talunin. Pagkatapos, itinataas ni Jean ang kanyang kamay pataas at pababa, na sinasabi na siya ay abala, kaya tinanggap niya ang kanyang opinyon. Pagkatapos pakinggan si Jean, nagalit siya, tiningnan siya, at sinubukang suntukin siya, ngunit si Jean ay lumipat sa kanyang likod, kaya't ang kanyang kamay ay tumama sa sahig. Pagkatapos, si Jean, na itinaas ang kanyang espada mula sa likod, ay tinamaan siya sa likod. Ang kanyang mga mata ay tumingala, at siya ay nawalan ng malay, bumagsak sa sahig ng walang malay. Sinabi ni Jean, ang mga taong yun may palamurang asal at pananalita ay laging mayabang. Pagkatapos, sinabi ni Blackstone, magandang tira yun. Ang tunog ba ay nagbibigay ng ginhawa? At pagkatapos, ang mga tao na nakatayo roon ay naging takot na makita ang insidente at umurong. Seryoso si Blackstone, sabi niya, ang mga taong ito ay tila nasa kanyang panig. At sumagot si Jean na alam niya, ngumiti si Blackstone, at sinabi na kailangan niyang iwanan silang mag-isa. Ngunit sumagot si Jean na hindi pa ngayon ang tamang oras, dahil iniisip niyang alam niya kung sino sila. Sinasabi ni Blackstone ang tungkol sa kanila. Ang pulang, maiikli, at matabang tao ay gumawa ng isang koponan ng iba't ibang mga tao na umaabuso sa mga mahihina at pinapahirapan sila ayon sa kanilang gusto. Pumatay din sila ng mga tao at nagra-rob at blackmail upang makakuha ng pera. Sinabi ni Jean na sila ay nahahati sa 3 grupo, kaya teknikal na isa lang silang guild, dahil sila ay isang pyramid scheme guild. Seryosong sinabi ni Blackstone na ito ay para imonopolyo ang dungeon, ngunit sumagot si Jim na ang kanilang pamamaraan ay upang hanapin ang malakihang bilang. Ang nakapulang mayamang lalaki ay ang tunay na miyembro ng guild. Ang mga tao sa likod niya ay kanyang mga alipin. Sinabi ni Blackstone na kailangan niyang sirain sila agad, ngunit sumagot si Jean na hindi lahat sa kanila dahil kailangan niyang hanapin ang tunay na boss. Pagkatapos nito, ngumiti si Jean. Sa kabilang banda, may humawak sa kanyang leeg at sa parehong damit. Sinabi ng lalaki habang umiikot ang kanyang mukha na papatayin siya kahit anong mangyari. Tiningnan ni Jean doon at sinabi na mukhang ang idiota, ngunit iniisip niya na siya ay patay na. Sinabi ng isang lalaki na nagngangalang Kim Gentili sa kanya na hindi siya mukhang ordinaryong tao, dahil natalo din niya ang boss mag-isa, ngunit mukhang nagagalit. Pagkatapos pakinggan siya, hinawakan niya ang kanyang maikling kwelyo, itinataas siya, at nagalit. Sabi niya hindi niya dapat sabihin yun na parang duwag dahil napakakapangyarihan nila. Pagkatapos ay ngumiti siya, sabi ni Ginty, maliban na pinatay niya ang isang rank for swordsman noong isang araw dahil ang kanilang trabaho ay mang-ama siya at mambuli. Pagkatapos nito, pumagit na si Ginty, at sinabi ng malakas sa lahat. Natandaan nila na papatayin niya silang lahat kung hindi sila magtatrabaho ng maayos. Matapos makita yon, tinanong siya ng lahat ng Blackstone kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit sinabi ni Jean na ayos lang ang pakikipaglaban sa kanila. Samantala, 2 tao ang tumakbo patungo sa kanya, itinaas ang kanilang mga espada, galit na sinabing papatayin siya, ngunit bigla, tulad ng isang kulog, tulad aura ang pumalubot doon, ang aura na yun ay napalitan ng isang malaking putok.
Tumawa ang lalaki at sinabing ang kanyang mga tauhan ay ipapakita kung gaano sila makapangyarihan. Dahil papatayin ng siraulong lalaki na yon. Samantala, bigla siyang naghinala at tumingin doon. Napansin niya na wala ang sina doon, at sa palagay niya ay nawala na. Malakas niyang sinasabi sa bawat isa na wala na siya. Kaya maging maingat tungkol sa kanya, ngunit si Jean na lumitaw sa kanilang likuran. Inatake siya ni Jean gamit ang kanyang espada, at isang maliwanag na lila na sinag ang dumating doon at pinatay siya. Pagkatapos ay sumilyap siya, pinagpapalagay na mayroong kakaibang mas mataas sa kanya. At ginulat siya ni Jean na may nakakainis na ngiti habang nakatingin sa kanya. Si Jean may gumagalaw patungo sa kanya, galit, hawak ang kanyang espada, at nagtanong tungkol sa kanya. Pero dahil sa takot kay Jean, nilagay niya ang kamay niya sa sahig. Umupo si Jean doon na galit at sinabihan sila na siya ay isang ranggo 3 ng swordsman, ngunit may higit pa sa kapangyarihang ito. Nakaupo siya sa sahig sa harap ng mga empleyado niya na nakatayo. Ngunit sinabi ni Jean na binabalaan niya siya ngayon, ngunit kung hindi siya tumigil, puputulin niya ang kanyang ulo. Siya ay natakot at itinaas ang kanyang mga kamay, nagpupumiglas ng hindi. Sinabi ni Jean na gusto niyang malaman ang kanyang pangalan, at sinabi niya na siya ay Kim Jok-cho. Tinanong siya ni Jean kung nasaan siya kabilang. Sinabi ng lalaki na galing siya sa Blackman Techs Guild. Hindi kontento si Jean, gusto niyang malaman ang tumpak niyang guild. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang mukha sa kabilang panig at sinabi niya na siya ay mula sa Tribunal Guild. Pagkatapos makinig sa kanya, nagulat si Jean. Sabi ni Blackstone ibig sabihin alam niya. At saka tumugon si Jean na isa itong multi-guild na magiging malaking 10 taon mula ngayon. Nasorprese si Blackstone. At tinanong niya, baka mas malaki pa sa pamilya niya, pero hindi naman ayon kay Jean. Sabi ni Jean kay Jiuk-cho na lahat ng inaakala niyang bawat isa dito ay galing sa Tribunal Guild. Oo ang sinagot ni Jiuk-cho, gumawa sila ng iba't ibang mga kasanayan para ma-monopolize ang Daingen. At sinabi ng sekreto na may mga 8 babae sa ilalim ng Tribunal Guild. Tinuro ni Jean ang mga kasama niya. Kung pareho silang mga lalaki sa kanya, kung gayon din ba sila? Ngunit sinabi niya na pinipilit nila sila na mapabilang sa guild. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na pinagbabantaan nila sila gamit ang kanilang pamilya o kamatayan, o gamit ang kanilang acquaintances or pambeb brainwash. Si Jean ay nakatayo sa harap niya at nagtanong, sino ang nag-utos nito? Ngunit sinabi niyang hindi niya alam. Sinubukang ilabas ni Jean ang espada, at sinabing papatayin niya ito kapag hindi siya sumagot. Nanginginig niyang sinabi na walang nakakaalam sa kanila kung sino ang mas mataas maliban sa mga nagbibigay sa kanila ng mga direktang order. Ngunit pinatay siya ni Jean gamit ang kanyang espada at damanak ang dugo sa buong paligid. Habang si Blackstone na nakikita ang kanyang patay na katawan sa sahig at sinabing good job. Sinabi niyang ang mga basura na hindi karapat-dapat mabuhay ng sariling kaalyado ay walang karapatang mabuhay. Samantala, dumating ang isang sorpresang quest kung saan nakasulat, kailangan niyang ibagsak ang Tribunal Guild, labanan sila gamit ang mga kagamitang nabanggit ngayon, at pagkatapos ay makakakuha siya ng mga marka. Habang tinitingnan ang status window, sinabi ni Blackstone na ang reward na ito ay mahusay at tatanggapin niya ang mga ito. Tumingin si Jean sa kabilang side at sumagot, syempre. Sinabi ni Jim na ang pinuno ng guild ay isang napaka-careful na tao, at siya ay malupit sa mga tao. Ang mga taong yun ay nakaupo sa sahig at ilang nagpatira pa sa pamamagitan ng humiling sa kanya na tulungan sila. Tinanong sila ni Jean na sabihin sa kanilang mga master na gusto nilang pumasok sa Tribunal Guild. Sinabi ng matanda, sorry, hindi nila alam kasi nasa pinakababa sila ng circle. Ngumiti si Jean at sinabi niya na tutuluyan na itong tier. Sinabi ni Jean sa kanila na magiging masunurin talaga sila. At na gusto nila ang paraan ng kanilang pagkamonopolyo ng Daingen at naghahanap para sa kanila upang pumunta. Tinanong ni Blackstone kung iniisip niya, aabot yun sa tainga ni John Yu-hong, ngunit siya ay tumugon na oo. Sigurado si Jean, nakita ni Jean na tumatakbo sila papunta sa leader nila. Habang nakatingin sa kanila, sinabi ni Jean na nagbasa siya ng isang artikulo ng balita. Ang katotohanan ng mga multi-level guild sa past life niya, tinitingnan ni Jean si Jean Tick, na tumatakbo rin sa takot. At pagkatapos ay sinabi sa Blackstone na dapat mayroong isang opisyal na miyembro ng guild sa grupong yon. Maya-maya, tumingin si Julian kay Jean na nagtanong kung alam niya ang Tribunal Guild. Pagkatapos ay umupo sa mesa.
Sinabi ni Jin, may multi-level guild. Na-ambush siya ng mga ito sa Daingen. Pagkatapos ay tumayo si Juyong at nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan sa pamamagitan ng puwersa, ganap na inilagay ang kanyang kamay sa mesa. Maayos na tumugon si Jin, na siya ay okay naman. Tapos sabi ni Blackstone, wow, loyal talaga siya. Ang mga empleyadong naglatag ng pagkain sa mesa ay nagsasabing alam niyang pumirma sila ng kontrata, nangangako ng suporta sa kagamitan, at pagkatapos ay papaliguin ang rate ng interes sa pamamagitan ng pag-trap sa kanila. Habang si Blackstone ay naglalaway na habang nilalapag ang masarap na pagkain sa mesa. Pagkatapos ay sinabi ni Juyang kay Jin na gusto niyang malaman kung bakit kailangan niya ng ganoong impormasyon. Nakangiti at sinasagot ni Jin ang bawat tanong habang nagkakamot sa kanyang buhok. Maraming tao ang natigil doon at gusto niya silang tulungan. Sinabi ni Jim na ibig sabihin ay gusto niyang sirain ang multi-level guild para sa kapakanan ng mga taong yun. Ngumiti si Jin at sinabi niyang oo. Ngunit sinabi ng sekreto ni Blackstone na talagang nakatanggap siya ng quest na gawin ito. At sinabi ni Jin na hindi niya masasabi ang mga ito. Habang nanginginig ang mga kamay ni Juyang ay tumayo siya sa lamesa at malakas na sinabi na excellent si Jin. While standing Juyang, direkta niyang sinasabi ang mga bagay na ang ibang konektado sa ilalim ng Big Family ay nababahala kung ano si Jin. Pagtingin kay Jin, sa tingin niya ay may talento ito pati na rin ang mabuti niyang puso. Si Juyong ay nakatingin kay Jin, iniisip ang landas ng matuwid na matagal na niyang ninanais. Binulong ni Blackstone kay Jin na tinitingnan siya ni Jiyong na parang isang superhero. Yumuko si Juyang sa harapan ni Jin. At pinapangakong malalaman niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya tungkol sa kanila. Tapos magalang na sinabi ni Jin, hi, okay, thanks. Ngunit kumain muna tayo. Sinabi ni Jin sa kanila na may chismis na gusto niyang ikalat niya. At pagkatapos ay inalam ni Juyang at nagtanong tungkol dito.